Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay. Welcome sa programang Tagapagabay. Samahan niyo kami sa pagbibigay inspirasyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos, at magandang balita mula sa ating Panginoon. Ako po ang inyong tagapagabay, Pastor Police Major Fulgencio M. Canyon Jr., Chief Evangelical Base Section ng PNP Chaplain Service. Mga kababayan, alam po natin it is very alarming na pabata na po ng pabata ang gumagawa po ng krimen. Recently, ay nakita po natin dito po sa Tacloban, 14 and 15 years old, ang shooting incident. At nakita po natin na meron pong namatay, meron po nasugatan. At nung nahuli po itong mga batang ito, ay hindi man po nakakitaan ng pagsisisi. Sino ang may kasalanan? Sino ang may pagkukulang? Sino ang may responsibilidad at pananagutan sa kanilang mga anak? Ang batas po natin ay meron po mga batas na ginawa na kung saan ang mga magulang po ang may responsibilidad at pananagutan sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Gayon din po sa Bible ay tinuro din po sa atin na ang mga magulang po ang may responsibility and accountability sa pagpapalaki po at paggabay ng kanilang mga anak. Ayon po sa banal na kasulatan, according to Proverbs chapter 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it." So dito ay napakalaking bagay po na maunawan po natin bilang magulang na we are not just providing financial support sa atin po mga anak. Bagamat alam ko po na tayo po ay abala sa pagtatrabaho, meron po yung iba lingguhan kung umuwi, yung iba naman po ay buwanan, o yung iba naman po ay kalahating taon bago makauwi. At ang iba naman po ay nasa ibayong dagat para ma-provide po yung pangangailangang pinansyal ng kanilang mga anak. Pero alam niyo po, napaka-importante kung meron pa po tayong anak na pinalalaki. Very critical po, yun pong tinatawag nating foundation teaching. Ano ba yung foundation teaching? Yan po yung basic reading, basic writing, basic arithmetic, mathematics. Basic po ito, pero alam po natin na itong basic na ito ay gagamitin natin hindi lang po mula pagkabata, kundi hanggang sa pagtanda. At kung naituro po natin ang mga basic na ito at ito po ay isinapuso at pinahalagahan po ng ating pong mga anak, naniniwala po ang Unicode na mapapalaki po natin ng maayos ang ating mga anak. So it is important that we must train our children with discipline. Ang pagtuturo ay may kaakibat po na disiplina. At bibigyan ko po kayo ng acronym ng TRAIN. T stands for train. Train means to teach, practice, or prepare someone for special skills. Alam po natin na ako po ay nanumpa po ng pulis noong pong September 16, 1998. At marami sa mga kasama namin. At marahil, alam po natin, no, nung nakapag-o-taking po ako bilang pulis, ay hindi naman po kami agad-agad dineploy sa police station to perform police duties and responsibilities. Bakit? Well, ang dahilan po ay we are not fully equipped kung paano gamitin ang baril, kung paano gumawa ng mga reports, at kung paano namin gagawin yung intelligence, operations, PCR at iba pang gawain na may kaugnayan sa trabaho ng isang pulis. Right after na nag-training po, nag-o-taking, dinala po kami sa training center na kung saan kinuha po namin ang Public Safety Basic Recruit Course para turuan kami ng basic skills. For 6 months ay hinubog po kami. Tinuruan kaming magsaludo, tinuruan kami ng protocols, PNP customs and traditions, at iba pang mga bagay na kakailanganin namin kapag bumalik kami sa police stations o sa aming mga trabaho, ay magagampanan po namin ng maayos ang aming tungkulin. So bilang tatay at nanay, tungkulin po natin na i-train ang atin pong mga anak. I-practice sila, ihanda sila sa panibagong kaalaman. Opo. At alam niyo po, no, alam natin sa mga nanay, very particular, yung mga anak natin.
Noong nag-attempt na yung anak natin gumapang, tumayo, lumakad, hindi naman sila agad-agad natutong tumayo mag-isa. We are guiding them, hinahawakan po natin yung dalawang kamay habang sila po ay naglalakad. Tinuruan din po natin sila kung paano gumamit ng kutsara, ng tinidor, kung paano magtupi ng pinaghigaan, kung paano maligo mag-isa, kung paano magsipilyo, kung paano sumulat, magbasa. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na sa kanilang habang sila po ay lumalaki, ay natututo na silang maligo mag-isa, maglinis mag-isa, and even magbiyahe mag-isa papunta po sa eskwelahan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi na po sila dumidepende sa atin. Kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya napakaganda po no, na ang atin pong mga anak, hindi po parusa sa kanila na sila po ay turuan ng gawaing bahay, katulad ng pagluluto, paglilinis, paglalaba, pamamalengke, in a way na kapag tumanda po sila, ay magagawa nilang mag-isa ang mga gawaing ito. Kaya importante po, kaya nga minsan meron pong nanay na nagre-reklamo po sa akin. Ang sabi, Pastor, ang tatanda na ng mga anak ko, hindi man lang marunong maglaba. Ganun po ba, sister? And I ask a question. Sabi ko, sister, tinuruan mo bang maglaba? Hindi po. So, sabi ko, you cannot expect something from your children na hindi po natin itinuro. Kaya nga, kung gusto nating matuto yung mga anak natin, habang nagluluto, samahan niyo ako anak. Ganito ang magluto ng tinola, ganito magluto ng adobo, ganito ang pagluluto ng kanin. In a way, dumarating po yung pagkakataon na si nanay, si tatay, nasa opisina, at maiwanan po ang panganay na anak. Kuya, ate, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. And ang napakaganda, dahil na-train po natin sila, maasahan na po natin na kapag wala po tayo sa bahay, ay magagawa po nila yung gawaing bahay upang masikaso yung kanilang mga kapatid. And R stands for remind. To remind is anything that helps you remember something you might otherwise forget. I-remind natin sa anak natin na iwasan nila yung masasamang barkada. According to the Bible, bad character, no? Bad company corrupts character. So napakahalaga po sa mga anak natin na ipaalala po natin na habang sila po ay nag-aaral, ay magkaroon po sila ng focus. I-remind natin sa anak natin na ang pag-aaral ay hindi parusa, kundi ito ay isang kaparaanan upang sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Alam naman po natin, we are in the very competent world na kung saan pataasan po ng pinag-aralan, paramihan po ng degree. Pero hindi ko naman po sinasabi na yung hindi po nakatapos ay hindi po successful. Pero alam naman po natin, ang ating kalakalan ngayon, ang ating pong mundo ngayon, mas prefer po nila yung may natapos, may mataas na grade, mas maganda nga with honor. So, remind your children na ang lahat ng kanilang ginagawa ay para po sa kanilang pakinabang. Opo, remind them na ang isang pagkakamali na desisyon na kanilang gagawin ay po pwedeng makapahamak po sa kanila. So, alam niyo po, no, ang anak natin, bata man yan at matanda, magulang pa rin po tayo. Sometimes we always think, inisip natin, matanda na yung anak ko. Bahala na siya sa kanyang desisyon. But always remember, kahit meron na kayong apo, tatay at nanay pa rin kayo na dapat laging nandyan magpaalala sa inyong mga anak sa bawat desisyon o bawat plano na kanilang gagawin sa kanilang buhay. In the end, alam po natin, kapag ka nagkaroon ng problema, tayong tatay at nanay pa rin ang tutulong sa ating mga anak. Ganun din po sa ating pong mga apo. And A stands for accept. Accept your children, their individual differences. Alam niyo po, unique po yung anak natin. May kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang kagalingan. Kaya, hindi po natin dapat ikumpara si ate kay kuya o si kuya kay bunso. May kanya-kanya po silang galing. Alam niyo po, meron pong isang bata, tuwang-tawa at first time niyang nakatanggap ng report card. Pinakita niya sa tatay niya. Sabi niya, Daddy, ito po yung report card ko. Habang binabasa po ng tatay yung report card,
medyo napakamot. Sabi niya, anak, puro pasang-awa yung grade mo. Hindi mo gayahin yung kalaro mo, sa kapitbahay natin, ang taas ng grade. At medyo yumuko yung bata at tumingin sa tatay. Sabi niya, tay, nagmana po yung sa daddy niya. Napakamot din yung tatay niya. Sige anak, galingan mong mag-aral para someday maging successful ka sa iyong hangarin o pangarap sa buhay. And I stands for intentionally modeling yourself. Alam niyo po bilang magulang, napakaganda na intentional na ipakita natin sa atin pong mga anak ang pagiging magalang, ang pagiging maayos sa lahat ng bagay, sa mga decision making na ginagawa po natin, the way we speak, the way we talk, the way we carry ourselves. At hindi natin alam, unti-unti, we are already imparting moral and spiritual values to our children. Nakikita nila, parang magandang maging pulis at kay mami. And then, wag po kayong magtaka kung isang araw sabihin po ng anak ninyo, Daddy, Mami, gusto ko maging pulis katulad nyo. At sasabihin natin, anak, wag, mahirap magpulis. Daddy, napalaki nyo kami ng maayos. And kung kaya mo, kaya ko din. O anak, hindi kita pinipilit. At alam niyo po, napakaganda na tayo po, sa atin pong mga anak, no? Yung ating mga anak, sa atin po sila matuto. Huwag po nating hayaan na sila po ay matuto sa social media. Well, maganda po ang social media kung meron pong positive values, meron pong moral spiritual values, yung meron po silang mapapala po dito. Pero alam po ninyo, minsan, kapag ang anak natin ay may maling modelo. Ano ba yung maling modelo? Sa school, mayroon po nambubuli. Alam niyo, nung bata ako, andun kami sa school, yung mga matatapang, uy, ang tapang nito. Kahit sino, hindi inuurungan. Pero meron ding isang modelo. Yung isang modelo, ito po yung nagtatanggol sa mga binubuli. Pero meron ding ibang modelo, yung matalino at masipag mag-aral. So, di ba, tayo po ay na-amaze, tayo po ay humahanga, no? Sa mga magagaling na bata, sa mga bright, sa mga maraming award, achiever po sila. Pero mas maganda, tayo po magulang, na-evaluate natin, nakakausap natin yung mga anak natin, anak, kamusta ka na? What can you say about these things? Ano bang masasabi mo sa integrity? Ano bang masasabi mo sa pagiging tapat? Ano ba ang masasabi mo sa trabahong ito? At alam niyo po, kapag kinakausap natin yung anak natin, nalalaman natin kung ano na yung kanilang pananaw sa buhay. At sinasabi natin, anak, alam mo ba na kaya kayo nag-aaral? Nag-aaral din ako noon at nangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero alam mo anak, nakatapos ako, nakapagtrabaho ako, at nung alam kong stable na ang trabaho ko, inisip ko na mag-asawa. At yung mami mo, nakatapos din, may trabaho din. At nakita mo, bagamat may hirap na araw-araw, pumapasok kami sa opisina. Pero nakita ninyo, hindi naman kami nagkulang ng oras, panahon, pansin para alagaan kayo habang lumalaki. So nakikita ng mga anak natin, pwede pala no, si tatay at si nanay na nagtatrabaho, pero kailanman hindi sila nagkulang sa aming pangangailangan o sa aking pangangailangan. So alam niyo po, kung kayo po ay naging mabuting tatay, mabuting nanay sa inyo pong mga anak, someday, they will adapt your lifestyle. Opo, bakit? Kasi po kayo po ang naging modelo. Sabi nga, you cannot expect something from somebody na hindi niya po naranasan. You cannot give what you don't have. Pero sa iyong pagiging mabuti at mahusay na tatay at nanay, yun po ay dadalhin nila hanggang sa paglaki. At napakaganda, na yung kagandahang loob, yung paggalang, pagsunod sa batas, yung pagiging tapat, yun po yung matutunan nila sa atin mga magulang, napakaganda po. And N stands for nurture. Nurture means to care for, feed and protect someone or something while encouraging their growth and development. So alam niyo po, isang pinakamagandang karanasan po ng isang bata, yung maramdaman po nila kung paano sila minamahal ng kanilang tatay at ng kanilang anak. Naalala ko po nung elementary ako,
meron po akong classmate. Sabi sa akin, itong batang ito, medyo maganda ng katawan niya. Ako nun, patpatin pa. Sabi sa akin, matikas ka ba? Sabi ko, bakit? Ano, kaya mo ba ako? Sabi ko, bakit ba? Ano ba sinasabi mo? Bakla ka yata eh. Ano? Suntukan tayo? Bakla ka yata, kaya ayaw mong lumaban. Sabi ko, hindi ako bakla. O sige, mamaya alas 12, doon tayo sa Oval. Doon sa Campo Olivas Elementary School. Paglabas ko doon, nakita ko, naghihintay na sa akin. At bago ako suntukin, tinatapik-tapik ako sa balikat ko. Sabi, ano? Lalaban ka ba? Kaya mo ba ako? Sabi sa akin. And then, naku, patay ako. Mabubugbog na ako nito. And then, nakahanda na po ako na mabugbog. Nung susuntukin na po ako, mayroong humawak sa kamay niya. At pag-angat ng mata ko, pag-angat ng ulo ko, nakita ko yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, bakit mo inaaway yung anak ko? Ha? Ano bang ginawa niya sa'yo? And then, umiiyak na yung classmate ko. Sabi niya, kapag sasaktan mo yung anak ko, mag-ingat ka, mananagot ka. Hindi po, sabi ng classmate ko. And, saka kami umuwi ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, anak, bakit ka nakikipag-away? Sabi ko, tay, hinamon ako at sinabi, bakla ako. So, pwede mo naman iwasan yan, huwag ka makikipag-away. Pero nung time na yon, sabi ko, meron akong bayani, ang hero ko, ang tatay ko. Alam niyo po ba mga magulang, kayo po ang hero ng inyong mga anak. Kayo na nagpo-provide ng pagkain, pangangailangan po ng inyong anak. Kayo na sa panahon na may problema po ang inyong mga anak, umiiyak po sila, isang yakap lang po. At sabihin natin, anak, ano man yung problema mo, tandaan mo, nandito si daddy, nandito si mommy, at hindi ka namin iiwanan kahit anong mangyari. Alam niyo po, bilang magulang, habang lumalaki po yung anak natin, o kahit na nasa tamang gulang na, o adult, or mature na po yung anak natin, huwag natin kalimutan yung A, letter A, appreciation. Anak, salamat sa iyong pagtsatsaga sa pag-aaral. Anak, salamat at hindi nasasayang yung tuition fee na binabayad mo, yung aming pinagpapaguran. Nakikita namin na maganda ang iyong performance sa iyong pag-aaral. Continue your good work. Wow, nakaka-encourage po yun. Na tayong mga magulang, we appreciate our children, lahat ng bagay na ginagawa po nila. And then letter A, affirmation. Anak, mahal kita. Anak, mahalaga ka sa amin. Alam mo ba, anak, ang pinakamasayang pangyayari sa buhay namin ni mami mo? Ano po yung daddy? Nung kayo ay ipanganak dito sa mundong ito. Araw-araw, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Salamat, Panginoon, binigyan mo ako ng anak na mabait, anak na masunurin, anak na may pagmamalaki ko, anak na responsible, anak, salamat. I love you. Mahal na mahal ka namin. Kahit matanda ka na, kayo pa rin ang baby namin. Totoo naman po yun, no? So, napakaganda po na ang ating mga anak, na patuloy po natin silang itrain. Why? Kasi habang nabubuhay tayo, kailangan tayong matuto ng maraming bagay. At alam niyo po ba, mga anak, huwag kayong malungkot kung paulit-ulit kayong pinagsasabihan ng inyong mga magulang. Hindi dahil sa galit sila. Ang totoo, ayaw po nilang maranasan. Ayaw maranasan ng magulang yung naranasan nila at ayaw nilang mangyari, yung pagkakamali nila ay mangyari din sa kanilang mga anak. Always remember that your parents always thinking the best for their children. Minsan nga, ang mga tatay at nanay natin nag-aaral sa public school. Pero kayo, nag-aaral sa private school na mahal ang tuition fee. Hindi sila nagre-reklamo dahil alam nila na kapag napag-aral kayo sa magandang eskwelahan, magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ang pag-aaral ng mabuti ay ang reward, may reward yan. Kanino? Reward nyo yan sa sarili nyo. Anong reward ninyo? Makagraduate kayong may honor, makagraduate kayo at magkaroon kayo ng maganda at maayos na trabaho. So habang pinapalaki po natin, while we
train our children, siyempre kasama po dito yung disiplina. The Bible teaches about discipline. Discipline is the practice of training people. Tinitrain ang tao, tinitrain ang mga anak to obey rules or standards of behavior, often enforced by conscience or punishment. So alam niyo po, nung kami po ay bagong polis, nagtitraining kami. Kasama dito yung disiplina. Halimbawa, formation. Kapag merong nahuhuli, lahat kami parurusahan. Hanggang sa dumating yung time na wala na pong nahuhuli sa formation. Why? Dahil ayaw po naming maparusahan. So, tinuruan kami kung paano sumunod sa rules and regulation. Tinuruan kami kung paano sumunod sa ipinag-uutos. So, alam niyo po bilang magulang, dapat maturuan po natin ang disiplina ng ating mga anak. Halimbawa, anak, pag nasa kalsada ka, pag nakasulat, bawal tumawid, wag kayong tatawid. No? Kapag nakalagay, may kotse kayo anak, nakalagay, no parking. Huwag kayong magpa-parking dyan. Kasi meron niyang parusa. So alam niyo po, no, dapat bilang magulang, may establish po natin yung authority na ang anak natin ay susunod sa atin. Kapag hindi po natutong sumunod ang ating mga anak sa atin, paano pa kaya yan susunod sa mga batas? So maliwanag po, no, importante po ang disiplina sa ating mga anak, and even, alam natin mga magulang, napakahalaga ng disiplina. According to Proverbs chapter 23, verse 13 to 14, do not withhold discipline from a child. If you punish them with a rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. So, alam niyo po, napakahalaga po na disiplina sa pamamagitan po ng pagpalo. Paluin sila kapag sila po nagkakamali at ipaliwanag natin. We must explain, bakit? Alam mo ba anak, bakit ka namin pinalo? Dahil mayroon kang kasalanang ginawa. And then next, sabi po dito, a rod and a reprimand imparts wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. Proverbs chapter 29, verse 15. So kapag ang anak natin nagkakamali, alam nila, papaluin na sila. Para hindi sila paluin, ang ginagawa po nila ay sumusunod sa utos natin. Sumusunod sa rules and regulations. Iniwasan nilang gumawa ng mali, magkamali o gumawa po ng masama. And then, number 3, discipline your children and they will give you peace. They will bring the delights you desire. Proverbs chapter 29, verse 17. So, maliwanag po, no? Na kapag ang anak po natin ay meron pong disiplina, meron po tayong kapayapaan. May kapayapaan po tayo dahil alam natin na ang anak natin ay sumusunod sa sinasabi natin na anak, huwag kang magdadrugs. Anak, huwag kang makikibarkada sa mga kabataang mahilig sa away, mahilig sa gulo. Anak, iwasan ang bisyo. Anak, huwag kang makikipag-away, huwag kang makikipag-chismis, huwag kang maninira ng kapwa mo. Anak, habang nag-aaral ka, i-focus mo lang ang oras mo, panahon mo sa pag-aaral mo. Napakaganda, di po ba? Anak, maganda ang social media kung may matututunan ka ditong mabuti. Pero anak, alam mo naman, ang social media, meron ding mga masasamang bagay na nandyan na dapat mong iwasan. Kapag ang anak natin ay may disiplina, alam po natin na sila po ay iiwas sa maling gawain at tayo po ay mayroong peace of mind. Isipin po natin kung ang isang bata ay walang disiplina. Ano po ang mangyayari sa kanila? Alam niyo po, kung ang anak po walang disiplina, una, mapupunta po yan sa kulungan. Kung ang anak po ay walang disiplina, pangalawa, mapupunta yan sa hospital. And the worst, kung ang anak po walang disiplina, mapupuntahan po niya ay sementeryo. At kung may disiplina, ang inyong mga anak, I will assure you na sila pong lahat ay magtatagumpay. Mga magulang, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Alam natin na hanggat maaari, gusto nating magabayan ang ating mga anak habang sila po ay lumalaki, habang makita natin, no? Makita natin yung ating magiging apo.
Well, regardless of religion or faith, ang pinakamahalagang bagay na pwede nating ituro sa ating mga anak ay ang pananampalataya sa Diyos, ang takot sa Diyos. If you have faith in God, there is a hope. Bakit? Dahil ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. And that will serve as your legacy. To train your children with discipline, napakahalaga po ng pananampalataya sa Diyos. At sa pagkakataon ito, kayo po ay aking ipapanalangin sa lahat na nanonood ngayon. O Diyos, aming Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin ang mga kabataan ngayon. Continue to bless them, continue to guide them. Dalangin ko po na sila po ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. For we do believe, O Lord, sila po ang susunod na leader ng bansang Pilipinas. Sila po ang papalit sa amin bilang tagapanguna. Dalangin ko po lahat po ng mga estudyante, lahat ng mga kabataan, ano man yung kanilang pinagdadaanan, makatapos po sila ng pag-aaral. At lalo't higit, pagpalain mo po ang mga magulang, na patuloy po ninyo silang gabayan, bigyan ng kalakasan, pagpalain, upang makapagtrabaho ng maayos at matustusan ang pangangailangan po ng kanilang mga anak. I pray, dalangin ko po ang pamilyang Pilipino, O Diyos, na patuloy na pagpalain at gabayan mo. Sapagkat sa pamagitan po ng pamilya ay magkakaroon po ng strong community, and a strong community can create a strong nation. Nakadepende po lahat sa bawat pamilya. Dalayan ko po ang bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon po ng magandang relasyon sa bawat isa at patuloy na maging maayos at maghari ang pag-ibig, pag-uunawaan, pagkakaisa sa bawat pamilyang Pilipino. Dalayan ko rin po ang pambansang pulisya sa panguna po ni Police General Al Nartates Jr., Panginoon. Continue to bless all the PNP, ang pamilyang pulis, ang pulis, Panginoon, na may kanya-kanyang pamilya. Continue to lead us, O Lord, at mangyari po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at tabangan niyo po kami sa susunod na edisyon at pamamahagi ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang inyong tagapagabay, Pastor, Police Major Fulgencio M. Canyon Jr., Chief Evangelical Base Section ng PNP Chaplain Service. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. At lagi po nating tandaan, ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. God bless us all.